Hi mga langga. Tingnan natin yung mga tanim ni mama ngayon kasi the other night nag-frost siya and yung ginawa nila mama ay nilagyan nila ng cover yung mga plants na hindi nila kayang madala sa loob ng bahay. Yung iba meron silang dinala sa loob ng porch tapos nilagyan nila ng cover, pero yung iba na hindi na nila nadala, nilagyan na lang nila ng parang plastic cover sa labas. Tingnan natin. Strongkey. Andito pala kami ni Missy mo sa paddock. Ayan mga langgaan, dito kami. Nakaupo ako doon sa may kahoy. Tapos sinundan ako ni Missy mo. Ayan oh. Pasok na daw kami. Tara love. Yes, let's go. Come on. Ayan, so ito yung isang garden. Ayan, as you can see, medyo natsugi siya ng kaunti. Pero hindi naman lahat. Ayan. Yung taas lang na part. And yung iba, okay naman. Pero tingnan natin doon sa kabila. Doon sa may harapan. Ay, teka, meron din pala dito sa may porch. Medyo madumi nga lang siyang tingnan mga langga kasi sobrang daming gamit. So, ayan mga langga, ito na yung ating mga pechay. May mga spring onion dyan. Nandyan din yung aking artichoke. Pero tingnan nyo itong kamatis. Totally nalanta na talaga siya mga langga. Hindi lang yung half. So, I don't think it will survive. Meron palang nag-comment na tinanong sa akin kung nagkamali lang ba daw ako kung hindi, kasi hindi daw yun garlic eh. Onion daw. Sabi ko, garlic po yan. Garlic na garlic po yan. Ayan. Pero yung mais, patay na mga langga. Wala nang chance na mabuhay to. Tingnan nyo. Ayan. Naging brown na talaga siya mga langga. 1 second pot, meron pa dito 3rd, 4th, 5th, yeah, so patay siya lahat. Pero ito, tingnan nyo ito mga langga. Naalala niyo yung plant na sinabi ko na hindi siya nabuhay. Ayan. Meron na siyang mga sanga-sanga. Ang pangalan nito ay hyacinth. Binigay sa akin ni Mike nung birthday ko. And nung nag-middle of winter na siya, namatay yung plants. But, hindi naman daw ito totally mamamatay. Tutubo at tutubo lang daw ito every year. Ayan. Meron na siyang mga buds or sanga. Yan yung ating blueberry. Ayan. Thriving pa rin siya mga langga. Meron na siyang mga flowers. Ganda. Yan. Meron na tayong mga harvest ng blueberries. Soon. And update dun sa kahoy. Medyo ayan. Almost green na siya mga langga. Naririnig nyo ba yung mga huni ng ibon? Napakaganda. Nakalimutan kong mag-intro, pero hi mga langga, ako nga pala si Jen at andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike at ang aming isang anak. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Kasama din pala namin sina mama at papa ngayon dito kasi nagbakasyon sila. Ito na yung pang-3 buwan nilang bakasyon dito sa New Zealand. At dahil nabuboard sila sa bahay, minsan sumasama sila sa farm para tumulong sa mga gawain. Ngayon, dahil kapapanganak ko palang mga langga, nasa maternity leave pa ako for 1 year. Pero dahil sobrang bored ko din sa bahay, kaya pumunta din ako sa farm para tumulong. Taga-drive lang ng sasakyan kasi bawal akong magbuhat ng mga mabibigat. Isang buwan pa lang since nanganak ako ng cesarean mga langga, kaya hindi talaga pwede, baka mabinat tayo. So ngayon, magpapainom kami ng mga guya. Sama natin si father. Si mama naman yung nagbantay kay baby sa bahay. Gustong gusto din ni mama na binabantayan si baby, kaya okay lang sa kanya na sila lang dalawa maiwan doon. This time of the year pala mga langga, dito sa farm ay malapit nang matapos yung aming calving season. Nasa mga 16 cows na lang yung inaantay namin ng mga anak. Pero kahit na malapit na matapos yung calving season or yung panganganak ng mga baka, hindi rin naman ibig sabihin nun na mas gaan na yung trabaho namin. Mabigat pa rin siya at matagal matapos yung trabaho kasi sobrang daming guya na kailangan pa inumin ng gatas. Kaya it takes a while bago matapos yung trabaho ng isang araw. Dito tayo dumaan sa may highway mga langga dito sa likuran para hindi natin ma-disturbo yung paggagatas doon sa shed. Makikita natin dito yung mga baka or mga alaga ng kapitbahay namin. So yung nakikita niyong fence mga langga ay boundary fence na siya.
At itong mga baka na ito ay baka ng kapitbahay namin. Ang farm na yan ay maliit lang siya mga langga. Ginagamit lang siya as stock farm, meaning yung mga baka po na yan ay hindi po yan ginagatasan. Pinapalaki lang po sila for meat purposes. At binibenta na po sila pagdating ng 2 years old. Alam niyo mga langga, may mga nagko-comment sa akin na sinasabi na sobrang boring daw ng buhay namin dito sa New Zealand. Pero alam niyo, sa totoo lang, para sa akin, this is heaven. Like literally mga langga. Ako din kasi yung tipo ng tao na mas gusto ko na malayo sa kapitbahay. Gusto ko yung tipong pagising mo sa umaga, yung unang nakikita mo ay ang napakagandang kapaligiran. Tapos sobrang tahimik, yung kahit na minsan merong ingay ng sasakyan pero ayos lang kasi hindi naman siya every time na may dadaan dun sa road. Nasa gilid lang din naman po kasi yung bahay namin ng kalsada. Sadyang malalayo lang talaga yung kapitbahay dito mga langga kasi malalawak yung mga lupain ng mga may-ari ng farm. Katulad na lang ng farm na ito na umaabot ng 300 hectares. Kaya naman, i-expect mo talaga na malalayo yung kapitbahay. Dahil hindi sila pwedeng magbahay dyan sa lupain ng may-ari ng farm. Tsaka dito sa New Zealand mga langga, hindi uso yung public transportation, lalo na kung nasa countryside ka. Kaya naman, kinakailangan na meron ka talagang sasakyan at marunong kang magmaneho. Pero kung nakatira ka naman dun sa syudad, or even sa town, doon meron din namang mga public transportation. Pero hindi yung 24 hours available. Kaya mas maigi pa rin na meron ka talaga sarili mong sasakyan. Dito din naman sa countryside, meron namang bus. Pero isang bus lang yung dumaraan dito. At may oras lang din kung kailan sila bumabiyahe. Story time ko nga sa inyo mga langga, yung unang taon na pagdating namin dito sa New Zealand. Siyempre wala pa kaming sasakyan at hindi pa kami marunong mag-drive dito sa New Zealand. Iba kasi ang traffic rules nila dito mga langga. Kaya naman nung pagdating namin dito ay hatid sundo kami ng amo namin sa grocery store. At pinapasyal din nila kami. Pero may mga pagkakataon na mas gusto namin na kami lang mismo ang umalis. Kaya inaabangan talaga namin yung natatanging isang bus na bumabiyahe dito sa amin mga langga. At kami talaga yung mag-a-adjust kung anong oras kami aalis kasi iisang biyahe lang siya mga langga. So umaalis siya sa umaga ng mga 10 a.m. at bumabalik siya dito sa area namin ng mga 2 p.m. So kailangan namin magmadali. Yun yung mga panahon na sobrang hassle mag-grocery mga langga. Kasi kahit na sobrang bait ng amo namin, ayaw din naman kasi namin silang disturbohin dahil meron din silang trabaho. Kaya naman nung nag-decide kami na sumakay sa bus, mas naging hassle siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos naming mag-grocery, sobrang dami naming dala. Buti sana kung yung bus ay nagsistop mismo sa tapat ng bahay namin. Kaso hindi mga langga. Meron lang designated area kung saan sila humihinto. Kaya naman ang ending, naglakad kami ng sobrang layo kasi mga ilang kilometro din yun galing sa bahay namin papunta dun sa main highway. Kung saan humihinto yung bus. At mind you mga langga ha, ang dami pa naming mga bit-bit nun. Kasi nga galing kami ng grocery. Kaya pagkatapos ng araw na yun mga langga, nako hindi na namin inulit. Tay na talaga namin na hatid kami ng amo namin sa grocery store. Pero kalaunan, siguro mga 1 buwan lang, ay nag-decide na kami ni Mike na bumili na ng sasakyan. Kasi by that time nakapag-ipon na kami. Although pwede mo namang utangin yung sasakyan mga langga, pero kami kasi ayaw namin ng may utang. Kaya pinag-ipunan talaga namin ni Mike at since dalawa naman kaming nagtatrabaho full-time, mas mabilis kami nakapag-ipon. At ayun, after 1 month, nakabili na kami ng sarili naming sasakyan. Sobrang excited namin yon kasi yun yung una naming sasakyan at tinuruan agad kami ng amo namin kung paano yung traffic rules dito sa New Zealand. Bago niya kami inalaw na makapagbiyahe ng malayo ng kami lang. Sobrang bait ng amo namin mga langga. Dito na kami nagtatrabaho for over 7 years, mag-8 years na. At naging ninong at ninang pa namin sila nung kinasal kami ni Mike nung nakaraang taon dyan sa Pilipinas. Yes, pumunta talaga sila mga langga at umattend sa wedding namin. At syempre, na-tour din namin sila sa Pilipinas. Pero dun lang sa area namin sa may Davao. Nasakay namin sila ng local na tricycle at pinatikim namin sa kanila yung mga foods natin. Yung mga prutas tulad ng durian, lansones, rambutan. At sobrang nag-enjoy sila talaga. Anyway mga langga, yun lang yung ating vlog for today. Thank you so much for watching and listening. Kung bago ka dito sa aking page, hello po sa inyo. Please huwag niyo po sana kalimutan na mag-like at mag-follow ng aking page at i-share niyo na rin yung mga videos ko. Gumagawa po ako ng mga videos, daily lifestyle videos ng buhay namin dito sa New Zealand at ng trabaho namin as a dairy farmer. So, ayun mga langga, pauwi na ako kasi kailangan mo pang padidian si baby. So, si Papa na yung nag-drive pabalik doon sa shed. Dahil meron pa silang gagawin, kukuha pa sila ng mga stocks ng gatas. Shoutout sa inyong lahat mga langga. Maraming salamat. Bye!